Celebox. Hay, mabuti at naubos na ang lahat ng paninda ko ngayon. Saad ni Beatrice bago siya umupo sa upuan, katabi ng kama ng kapatid niya. Palaging marami ang nabili sa akin ng mga kakanin. Pero, hindi pa rin talaga sapat para sa pambayad ng hospital bills. Handa akong magtrabaho na magtrabaho. Mabayaran ko lang to. Kaya Benji, please, gumising ka na. Hindi napigilan ni Beatrice ang sarili niya at napaiyak na siya. Halos 2 buwan nang nasa ospital ang kapatid niya. Hindi inaasahang nabangga kasi ito ng sasakyan habang naglalaro ito. Bukod doon, ay tinakbuhan pa siya ng nakabangga sa kanya. Kaya naman grabe na lang ang hirap na dinaranas ni Beatrice ngayon. Kung kani-kanino na siya umuutang para lang makapagbayad ng hospital bills, pero hindi pa rin ito sapat. Habang tumatagal ang pananatili ni Benji sa ospital, ay mas lalong lumalaki ang hospital bills nito. Habang patuloy ang pagluha ni Beatrice, ay hindi niya namalayang may pumasok na nurse sa loob ng kwarto. "Miss, may bisita po kayo." Saad ng nurse, dahilan para mabilis niyang punasan ng luha niya at tumayo. "Bisita?" Tanong niya, nagtatakang lumingon sa pintuan. "Hi, Besh!" Pagbati ng best friend ni Beatrice na si Iya bago siya niyakap nito. "Kamusta ka na? Pasensya na wala ako ng 1 buwan dito May mga modeling event kasi ako eh. Nga pala, nabayaran ko na yung hospital bill ni Benji ngayon." "Bakit? Alam mo namang marami na akong utang sa'yo Saka, hindi pa sigurado kung kailan ako makakapagbayad, Iya." "Ano ka ba, Beatrice? Kahit kailan mo ako bayaran, okay lang sa akin. Saka alam mo naman, only child ako at parang kapatid ko na si Benji. Bukod doon, ay pinaimbestigahan ko na yung nakabangga kay Benji. Naghahanap lang sila ng mga ebidensya para maipakulong natin yung taong yon." Saad ni Iya na mas lalong nagpaluha kay Beatrice. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero sobrang thankful ako sa'yo, Iya. Pasensya na at kailangan mong gawin ang mga to para matulungan ako. Hirap na kasi ako eh. Feeling ko anytime sasabog ng pag-iisip ko sa dami ng problema." Lumuluhang saad ni Beatrice, kaya naman pinapakalma na siya ni Iya at niyakap. "Palalampasan mo rin lahat yan, Beatrice. Magtiwala ka. Palagi mo ring tatandaan na nandito ako palagi para suportahan at tulungan ka." Hindi madaling makahanap ng kaibigan na tulad ni Iya. Magkaiba ang estado ng buhay nila ni Beatrice. Pero kahit na ganon, ay hindi niya ginawa ng masama si Beatrice. Para kasi sa kanya, si Beatrice ang tunay na kaibigan. Ang palaging totoo sa kanya. Kaya naman handa siyang samahan ito sa lahat ng problema na haharapin ng dalaga. "Maraming salamat, Iya Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka dito." Patuloy sa pag-iyak si Beatrice bago sila bumitaw sa yakapan at naupo sa may sofa. "Nga pala, pinabibili ko lang yung assistant ko ng pagkain. Looking at you, alam kong hindi ka pa kumakain eh. Masama yan dahil baka magkasakit ka. Magagalit sa'yo si Benji kapag nagising siya at naabutan kayang ganyan." Paninermo ni Iya sa kaibigan bago niya ito inabutan ng tissue upang magpunas ng luha. Sa kabilang banda naman ay kakauwi lang ni Brandon galing sa sunod-sunod na meetings niya ngayong araw. Pagod siya pero wala siyang choice kung hindi gawin yon dahil kung hindi ay baka siya pa ang susunod na maging head ng pamilya nila. Ayaw niyang maging hanggat posible sa kadahilan ng ayaw niya sa mga miyembro ng pamilya nila. Alam niya na hindi talaga totoo ang pinapakita ng mga ito. "Kamusta?" Bigla ang tanong sa kanya ng lalaking kakapasok lang sa mansyon niya. "Kuya Aizen, himala, bumisita ka dito. May kailangan ka ba?" Tanong ni Brandon sa nakakatandang kapatid. "Wala naman. Pero this guy keeps pestering me kanina pang umaga. Pasalamat na lang talaga siya at aalis na si Alona, kaya nakasama ko. May activity kasi sa school si RV." Nakangusong saad ni Aizen habang nakaturo sa bunso nilang kapatid na si Celdric. "Oh, so magkakaroon tayo ng brothers bonding? Saang bar ba?
Tanong ni Brandon bago siya umupo sa sofa. Bar talaga? Akala ko pa naman, magdi-dinner lang tayo. Gulat na saad ni Aizen bago ito umupo sa tabi ng kapatid. Kuya naman, minsan lang tayo mag-bar oh. Masyado ka kasing good boy sa harapan ni Alona eh, kaya hindi ka nakakapag-inom. Minsan lang to. Sinusulit ko na ang mga natitirang buwan ko. At alam nyo na, malapit ang eleksyon. Pamimilit ni Cedric kay Aizen. Baka kung sino-sino ang makakita sa'yo sa bar eh. Baka sabihin pa nila, future mayor natin manginginom. Saad ni Aizen na nagpatawa sa kanilang lahat. Oo nga naman Cedric, mahirap na at alam mo naman, hindi maayos makipaglaban ng kalaban mo. Saad naman ni Brandon. Relax lang kayo, hindi naman ako magwawala sa bar eh. Uupo lang, iinom ng konti, kwentuhan. Tsaka may sarili naman tayong VIP area eh. Walang makakita sa atin doon. Pamimilit niya bago naupo sa single couch at nagbukas ng soft drink. Sige na nga, total, Sabado naman bukas eh. Makakatulog pa tayo ng mahaba. Pero tayo lang ha, walang ibang kasama. Lalo na't babae. Tama si Brandon, dapat walang ibang babae doon. Ayoko sa babae. Si Ma'am at Alona lang ang tinatanggap kong babae. Aniya na nagpatawa kay Cedric. Ang sabihin mo lang, ayaw mong makita ka ni Alona na may kasamang ibang babae. Bakit? May label na ba kayo? Di ba wala pa? Pang-aasara ni Cedric, dahilan para irapan siya ni Aizen. Huwag mong asarin si Kuya Cedric. Mamaya, hindi pa sumama sa atin yan eh. Chill lang kuya. Tara na kaya, gutom na rin ako eh. Shhh, papaka-cold-hearted nyo. Alam mo Brandon, para kang si Kuya. Parehas kayong allergic sa babae. Pero sa una lang yun, makikilala mo rin ang makakatapat mo Brandon. Tignan mo si Kuya Aizen, may bebe na. Shut up! Manahimik ka na nga lang, gutom na ako. Inis na saad ni Brandon. Naiinis siya dahil kahit kapatid niya ay pinipilit siyang magkaroon ng kasintahan. Kung si Kuya napilit nila, ako hindi. Pagmamatigas ni Brandon bago sila tumayo. I'm too busy to even think about having a relationship. Sa sobrang dami ng kumpanyang minamanage ko, wala na akong oras para sa kanya. Aniya sa sarili bago siya sumakay sa kotse niya. Pagdating nila sa bar, ay agad silang dinala sa isang pribadong VIP room na malayo sa mata ng publiko. May dim lights, eleganteng setup, at soft music na tumutugtog sa background. Sinalubong sila ng waiter at agad na tinanong kung ano ang gusto nilang orderin. Isang bucket ng beer, chicken wings, at fries. Tapos steak para sa kuya kong masyadong sosyal. Aniya, sabay kindat kay Aizen. Ang dami mong sinasabi, kahit ano kakainin ko. Pero don't expect me to praise it. Dahil para sa akin, yung luto lang ni Alona ang masarap. Aniya, sabay upo sa leather couch habang nakangiti. Ayan na naman siya. Si Alona palagi ang bukang bibig eh. Hoys, who would have thought na yung kuya nating sobrang sungit at cold sa family gathering ay nagiging behave at masunuring lalaki. Iba talaga kapag in love eh. Saad ni Cedric na may halong pang-aasar sa kuya niya. Well, I don't know about that dahil I don't have interest in loving someone. By the way, kape lang sa akin. Baka makatulog ako rito eh. Ano ba yan? Kape sa bar? Hoys, mabuti na lang kumpleto ang bar na to. Nakangusong saad ni Cedric bago nila sinabi sa waiter ang mga order nila. Nagkwentuhan, nag-usap tungkol sa pamilya at business ang ginawa nila. Halos isang buwan na ang nakalipas pero hindi pa rin nagigising si Benji. Araw-araw siyang binibisita ni Beatrice at kinukwentuhan ng kung ano-ano ang nangyayari sa araw-araw niya. Masaya si Beatrice habang nagkukwento kahit alam niyang hindi ito naririnig ng kapatid niya. Isang araw, habang naglalako si Beatrice ng kakanin sa may parke, ay may hindi inaasahang nakita siyang isang mamahaling kwintas sa may damuhan. Kaagad niya itong pinulot. Sa disenyo pa lang ng kwintas ay halata na sobrang laki ng halaga nito. Kapag sinanla ko ang kwintas na to, sigurado akong mababayaran ko kahit kalahati ng hospital bills ng kapatid ko kay Iya. Teka, bakit ganito ang iniisip ko? Malito Beatrice, tandaan mo, ang paggawa ng tama ang pinakamahalaga sa lahat. Baka pati
Sobrang halaga nito sa tunay na may-ari. Kailangan ko siyang dalhin sa may lost and found para makuha to ng may-ari. Aniya sa sarili bago siya nagtungo sa may lost and found. Habang kinakausap siya ng staff doon tungkol sa kwintas, ay biglang dumating ang isang babae na mukhang aligaga at kinakabahan. Hello? Gusto ko lang magtanong kung may nagdala ba rito ng kwintas na may malaking bato ng diamante? Tanong ng babae dahil sa sinabi niya ay napatingin sa kanya si Beatrice. Ito po ba ang hinahanap niyo? Tanong ni Beatrice bago niya pinakita ang kwintas na hawak niya. Ayun nga! Naku, maraming salamat at may nagdala rito. Ikaw ba ang nakakita ng kwintas ko, iha? Tanong ng babae at tumango naman ang dalaga. Napakabait mo naman kasi sigurado akong kapag iba ang nakakita nito ay hindi na nila isusuli. Napakahalaga nito sa akin dahil regalo to ng asawa ko ng first anniversary namin bilang mag-asawa. Pagpapasalamat ng babae na napatingin naman kay Beatrice. Tama ang ginawa ko ang tama. Sobrang halaga pala nito sa tunay na may-ari. Aniya sa sarili. Aniya, bago sila sabay lumabas, kinuha ni Beatrice yung kakanin na tinda niya sa may gourd at akmang aalis na siya nang pigilan siya ng babae. Iha, anong pangalan mo? Beatrice Ann Ramos po. Kayo po ba? Napakaganda naman ng pangalan mo. Sakto sa pangalan ng pangalawang anak ko. Anyways, my name is Ivy Valbuena. Pagpapakilala ng babae. Valbuena? Parang narinig ko na yung apelidong yun ah. May tatakbo atang mayor dito sa amin na Valbuena eh. Pero sa pagkakaalam ko, oo, baka kamag-anak niya. Saad ni Beatrice. Wow! Kakanin ba yan? May silokmani ka at palitaw ka ba? Tanong ni Ivy at tumango naman siya. Dahil doon, bumili si Ivy at nagtuloy-tuloy ang kwentuhan nila. Kinumpleto ni Ivy ang lahat ng mga kakanin. Sinabi niyang masarap to, kaya naman pinakyaw niya ito. So iha, kamusta ang buhay mo? Tanong ni Ivy sa dalaga. Hindi po maayos eh. Wala na po akong mga magulang at yung nag-iisang kapamilya ko po, nabangga ng kotse at tinakbuhan ng nakabangga. Kaya grabe po ang hirap ko ngayon dahil sa dami kong utang. Pagkukwento ni Beatrice sa estado ng buhay niya. Nako, ang bata-bata mo pa pero ang dami mo ng pinagdadaanan. Iha, nakakaawa ka naman. Ilang taon ka na ba? 24 po. Maaga pong namatay sina mama at papa eh. Kaya ako na rin po ang tumatayong magulang kay Benji. Siya ba yung nabangga? Opo, halos ilang buwan na po siyang nasa ospital eh. Hindi pa rin po siya nagigising. Hindi ko po kayang bayaran ng hospital bills niya, kaya araw-araw po ako naglalako ng kakanin at kung ano-ano pa para lang makaraos. Napansin ni Ivy ang lungkot at tapang sa mga mata ni Beatrice. Tahimik siya ng ilang sandali bago muling nagsalita. Iha, okay lang ba kung sumama ka sa akin? Tanong ni Ivy sa dalaga. Ha? Saan po? Dadalhin ko tong kakanin sa bahay ng pangalawa kong anak. Mahilig yun sa matamis at sigurado akong matutuwa siya kapag natikman niya ang kakanin mong ito. Hindi naman nakatanggi si Beatrice at sumama siya kay Ivy. Hindi niya alam pero ang gaan-gaan ng loob niya sa babaeng yon. Bukod doon ay sobrang bait pa nito. Parang napako si Beatrice sa kinatatayuan niya nang makarating sila sa tapat ng isang malaking gate. Mansyon? Tama nga ang hinala ko. Baka isa sa mga anak niya yung tatakbong mayor. Pero ang sabi niya, pangalawang anak, di ba? As far as I know, bunso yung tatakbong mayor eh. Aniya sa sarili, bago sila pinagbuksan ng malaking pinto at binati sila ng lahat ng maid. Lisa, nandito na ba si Brandon? Tanong ni Ivy sa isa sa mga maid. Wala pa po, Madam Ivy. Sagot naman ng maid. Mabuti naman at wala pa siya. By the way, Iha, may gusto akong ipakiusap sa'yo. Pero don't worry, parang magiging trabaho mo to. Di ba sabi mo, hindi malaki ang kinikita mo sa paglalako ng kakanin? Gusto mo bang bigyan kita ng trabaho? Handa akong magbayad ng 100,000 kada buwan para pumayag ka sa gusto mo.
Saad ni Ivy na para bang medyo hindi mapakali. 100,000? Sobrang laking halaga nun. Mababayaran ko na si Iya doon at makakayanan ko na rin bayaran kada buwan ang hospital bills ni Benji. Aniya sa sarili. Ano po bang kailangan kong gawin sa trabaho na yan? Saad ni Beatrice habang hinahanda ang sarili. Sa ganitong sitwasyon kasi ay handa na siyang gawin ang lahat para sa kapatid niya. Saka nahihiya na rin siya na palaging si Iya ang nagbabayad nang dapat siya ang nagbabayad. Ganito kasi yon. Meron akong 3 anak. Ang panganay sa kanila ay hindi inaasahang umiibig na. Ang ikatlo ko namang anak ay masyado pang bata at tatakbo siya bilang mayor. Ang problema lang sa kanilang magkakapatid ay ang ikalawa kong anak. Kagaya ng kuya niya, ayaw niya ring magkaroon ng karelasyon o umibig. Sa ngayon, may iniibig na ang kuya niya. Habang siya ay parang paninindigan talaga yung sinasabi niya. Every time na magtatanong ako sa kanya kung kailan niya babalak magkaroon ng pamilya, ay palagi niyang sagot ay wala at never. Ayoko namang tumanda siyang solo at maging lonely siya. Pagkukwento ni Ivy sa kalagayan ng anak niya. Tapos po, tanong ni Beatrice. Kaya mo ba siyang paibigin? Like yung palalambutin mo ang puso niya at ipapakita mo sa kanya ang saya ng pagkakaroon ng kasama sa buhay. Bukod doon, ay magdadagdag ako ng napag-usapan nating sahod mo kada buwan kapag may improvement. Pasensya na Iha ha. Ayoko talagang tumanda siya ng solo. Willing ka bang tanggapin ang alok ko na yon? Tanong ni Ivy sa dalaga. Napahigpit ng hawak si Beatrice sa basket ng kakaning dala. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon at biglang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa isang iglap, mula sa simpleng tendera ng kakanin, ay inalok siya ng trabahong hindi niya inaakala. Ito ay isang trabahong may kinalaman sa puso ng isang lalaki na hindi pa niya nakikilala. Paibigin po? Tanong niya na may kaba sa boses. Paano ko po gagawin yon kung hindi ko naman siya kilala? Baka po mapalayo pa lalo ang loob niya sa akin eh. Baka po hindi kami magkasundo. Tanong ni Beatrice tungkol sa mga posibleng mangyari. Yun nga ang punto Iha. Gusto kong makilala ka niya. Makita niya kung gaano kaganda ang buhay kapag may taong nagmamahal sa kanya. Hindi kita pinipilit na lokohin siya o magkunwari. Gusto ko lang na iparamdam mo sa kanya ang saya ng pagkakaroon ng kasama sa buhay. Hindi ko po alam kung tama to, pero kung ito lang ang paraan para makabayad na ako sa mga utang at hospital bills ni Benji, baka dapat subukan ko to. Nagdadalawang isip pa ang dalaga dahil hindi niya alam kung tama ba to, pero mas nangingibabaw sa kanya ang kapatid niya. Walang sapilitan Iha, pero kung papayag ka, gusto ko nang ipakilala ka sa kanya sa lalong madaling panahon. Hindi ko na rin kayang hintayin na tuluyan na mawalan siya ng interes sa pakikipagrelasyon. Kilala ko ang anak kong yun. Para siyang allergic sa babae. Sa bagay, hindi na ako magtataka dahil ganun din ang ama nila nung una ko siyang nakilala. Naligo ba naman ng alkohol nang hinawakan ko? Grabe, di ba? Nakangusong saad ni Ivy na nagpatawa kay Beatrice. Sa mga oras na yan ay nakapagdesisyon na siya. Wala nang atrasan ito. Yan na ang nasa isip niya. Sige po, Ma'am Ivy. Susubukan ko. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Pagtanggap niya sa offer ni Ivy, napangiti naman si Ivy dahil sa sinabi niya. Salamat, Iha. Alam kong hindi ako nagkamali sa'yo. Simula ngayon, ikaw na si Beatrice, ang espesyal naming bisita dito sa bahay. At baka balang araw, maging higit pa ron. Well, kung sakali mong maging higit pa doon, hindi na ako tututol pa dahil napakabuti mo. Alam mo ba, para kang yung isa kong magiging future daughter-in-law. Napakabait. Pagkukwento ni Ivy, patuloy sila sa pag-uusap at pagkukwentuhan nang biglang tumunog ang cellphone ni Ivy. Kaya naman, nag-excuse muna ito upang sagutin ang tawag. Iha, pumunta ka muna sa kusina at kumuha ka ng makakain natin doon. Sasagutin ko lang ito dahil mahalaga to. Aniya,
Kaya naman sinunod siya ni Beatrice at nagtungo ito sa kusina. Napakaganda naman ng mansyon na to. Sobrang yaman talaga nila Ma'am Ivy. Pero ano nga kayang itsura ng lalaking dapat kong paibigin? Gwapo kaya siya? Saka, sabi nga pala ni Ma'am Ivy, masungit yun eh. Mapapaibig ko kaya yun? Tanong ni Beatrice sa sarili niya bago niya binuksan yung ref. Habang kumukuha ng pagkain si Beatrice sa may kusina, ay bigla siyang hinuli ng lalaki at sinandal sa pader. Magnanakaw! Paano ka nakapasok sa mansyon ko, ha? How dare you to steal food from me? Sigaw ni Brandon nang may nakita siyang hindi pamilyar na babae na kumukuha ng pagkain niya sa ref niya. Bitawan mo ako! Hindi ako magnanakaw! Sigaw ni Beatrice habang pinipilit niyang makaalis sa pagkakahawak ng binata. Pilit na sinasabi na wala siyang kasalanan, pero ayaw pa rin talaga siyang bitawan ni Brandon. Dahil doon ay sinipa niya ang ari nito, dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Ouch! That hurts! I'm gonna call the police and make sure na makukulong ka! Pagbabanta ni Brandon sa dalaga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako magnanakaw? Anong ginagawa mo dito, bodyguard? Hindi mo ba ako nakita kanina nung pumasok ako kasama ko si Ma'am Ivy? Inis na tanong ni Beatrice sa binata na ngayon ay nakahawak na sa bangko sa sobrang sakit ng pagkakasipa sa kanya ng dalaga. Bodyguard, porket naka-black suit ako, bodyguard na. Saka tandaan mo to, kapag talaga ako hindi nagkaroon ng anak, ikaw ang babalikan ko. Sobrang lakas ng pagkakasipa mo, baka nabali na yung ano ko eh. Ang OA mo naman. Kung binitawan mo kasi ako kaagad, edi sana hindi kita sisipain ng ganyan. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Hindi ka marunong Hindi natapos ni Beatrice ang sinasabi niya nang dumating doon si Ivy. Anong kaguluhan to? Ma'am, that crazy girl. Sinipa niya yung ari ko. Can you believe that? Nagnanakaw siya ng pagkain sa ref ko. Galit na saad ni Brandon, dahilan para mapairap si Beatrice. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi nga ako magnanakaw? Ang tigas ng ulo mo eh. Kaya ka nasipa eh. Napakamot na lang sa ulo si Beatrice dahil sa mga nangyayari. Grabe ang ugali ng lalaking to. Parang kung pagsasamahin kami nito sa isang bahay, ay hindi kami tatagal ng kahit isang oras. Hindi ba naman marunong umintindi? Sinabi ngang hindi nga ako magnanakaw eh. Inis na saad ni Beatrice sa sarili niya. Anak, hindi siya magnanakaw. I'm the one who asked her to get some foods in here. What? You told her to, Mom? You don't just bring random strangers here in my mansion and let them raid our fridge. Inis na sigaw ni Brandon habang nakahawak pa rin sa parte ng katawan niya na sinipa ng dalaga. Enough of that, Brandon! Huwag mo siyang awayin dahil makakasama mo siya dito sa mansyon mo. Sabi ni Ivy na nagpagulat sa kanilang dalawa. What? Sabay na sigaw ni Brandon at Beatrice. Siya po yung pangalawa niyong anak? Hindi makapaniwalang tanong ni Beatrice kay Ivy. Oo, Beatrice. I want you to meet Brandon Valbuena, my second son. Anak, siya naman si Beatrice Ann de Ramos. Ang anak ng isa sa mga kaibigan ko. Wala ang mga magulang niya, kaya naman, bala kong dito muna siya patirahin sa mansyon mo. Saad ni Ivy, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang kanyang anak. What? No, ma'am! Ayaw kong makasama ang babaeng yan. Sa iba na lang siya tumira. I don't like her. Sigaw ni Brandon bago ito tumalikod sa kanila. As if namang gusto kita. I don't like you either. Aniya, bago niya dinilaan ng binata. Ayaw na ayaw nila sa isa't isa, to the point na nag-aalala si Ivy sa kung mapapaibig ba nito ang anak. Anak, hindi pwede sa kuya mo. Gawa ng kasama niya doon si Alona. Ang mansyon naman ni Celdric ay ginagawa pa. Kaya huwag ka nang tumanggi. Ilang buwan lang naman eh. Wala na bang ibang matitirhan yan? I don't want to live with her. She's so unfriendly and rude. Inis na saad ng binata.
Ikaw nga yung nag-assume na magnanakaw ako kaagad na walang dahilan. In short, ikaw yung rude. Patuloy sila sa pagbabangayan, kaya naman pinaghiwalay sila ni Ivy. Pinapunta niya ang anak niya sa may kwarto nito at kinausap naman niya ang dalaga. I'm sorry po, hindi ko po ginustong awayin siya pero grabe kasi siya mami, sobrang rude niya po. Hays, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit natatakot ako. Sa ganyang klaseng ugali niya, ay sigurado akong mahihirapan siyang makahanap ng babaeng magmamahal sa kanya. Pasensya na iha, pero kung halimbawa namang may gawin siyang masama, ay bibigyan kita ng permisong awayin siya pabalik. Aniya na nagpatawa sa dalaga. Nag-usap lang sila ng konti tungkol sa deal bago pinahatid ni Ivy si Beatrice sa bahay nito. Kinabukasan ay lumipat na doon si Beatrice, dala-dala ang gamit niya. Mula noon, araw-araw silang nagkakasama. Laging may bangayan, lalo na't hindi masikmura ni Brandon ang pagiging masiyahin at makulit ni Beatrice. Pero kahit ganon, may mga bagay sa dalaga na hindi niya maiwasang mapansin, tulad ng malasakit nito sa mga bata at simpleng tuwa nito sa mga bagay na para sa kanya ay walang halaga. Why do I have pick you up? May mas importante akong dapat gawin kaysa dito. Oh God, nakakainis talaga. Magpasalamat ka. Hindi ko matanggihan si ma'am. Inis na saad ni Brandon nang makarating siya sa tapat ng parke. Kasalukuyang 8:00 na kasi ng gabi at bago pa lang papauwi ang dalaga. Gabi na at delikado. Kaya naman, pinasundo ni Ivy si Beatrice sa ospital. Kahit kailan talaga, pang-inis at istorbo ka. Alam mo, kung magrereklamo ka lang, edi sana, hindi mo na ako sinundo. Mas gugustuhin ko pang umuwi ng mag-isa kaysa naman umuwing kasama ka. At nasundo mo nga ako, pero puro ka naman reklamo. Umuwi ka na nga lang at magta-taxi na lang ako. Saka mo pa naisip sabihin yan kung kailan nandito na ako. Pumasok ka na sa kotse, dalian mo na, at may kailangan pa akong puntahan. Aniya, bago niya hinawakan ang braso ng dalaga, pero hinigit nito kaagad ang braso niya. Umuwi ka na, hindi kita kailangan para makauwi ako. Pwede mong sabihin ng maayos. Alam mo, mas okay pa na hindi mo na lang ako sinundo, kaysa naman kung ano-ano pang sinasabi mo. Umalis ka na, kaya ko umuwi mag-isa. Sigaw ni Beatrice bago niya tinalikuran ang binata, pero muli siyang pinigilan ni Brandon. Ano ba? Bitawan mo ako! Sigaw ni Beatrice nang mapaharap sila sa isa't isa. Bigla namang napako sa kinatatayuan niya ang binata nang makita niya ang luha na tumutulo mula sa mga mata ni Beatrice. Umuwi ka na! Pumunta ka na doon sa importante mong kailangang puntahan! Aniya, at akmang tatalikuran na niya ulit si Brandon nang yakapin siya nito. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Paghingi niya ng paumanhin, dahilan para mas lalong maluha si Beatrice. Halos 10 minuto silang nanatili sa ganoong posisyon bago bumitaw si Beatrice sa yakapan nila at tumalikod. Magsasalita na sana siya nang biglang kumalam ang tiyan niya. Gutom ka na? Saka, gutom na rin ako eh. Shall we eat something? Tanong ni Brandon. Nabigla si Beatrice dahil naging soft ang tono ng pananalita sa kanya ng binata. Hinawakan siya nito sa kamay at dinala papunta sa kotse niya. Sumakay naman siya at maya-maya lang ay tumigil sila sa tapat ng isang restaurant. Let's eat here. This is one of my restaurant. Aniya, bago sila lumabas sa may kotse at pumasok sila sa loob ng restaurant. Order everything you want. It's my treat. Aniya, kaya naman pumili na si Beatrice. Hindi porket nilibre mo ako ng dinner ngayon, ay bati na tayo. Galit pa rin ako sa'yo. Nakasimangot na Aniya, dahilan para mapangisi ang binata. Okay. I get it. Anyways, kumain ka na lang muna. Natatawang saad ng binata bago siya uminom ng tubig. Maya-maya lang ay dumating na ang mga pagkain nila. Ganyan talaga ang serving niyan? Bakit parang ang dami naman? Oh, normally. Hindi, pero pinadamihan ko in case na magustuhan mo. Aniya,
dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang dalaga. Grabe ha, yung normal serving nga siguro, hindi ko kayang ubusin eh. Tapos pinadagdagan mo pa? Anong tingin mo sa akin, baboy? Inis na saad ng dalaga bago niya sinamaan ng tingin ang binata. Kung hindi mo mauubos, edi okay lang. Kumain ka na para kumalma ka. At sino nagsabi sa'yo nakakalma ako pagkatapos kong kumain? Oh, so mali pala yung nakita ko sa internet. Sorry, I don't know anything about girls' behavior and preferences. Anyways, just eat. Aniya, bago ito nagsimulang kumain. Bakit nga pala nagstay ka pa? Akala ko ba may importante kang kailangang puntahan kaya ayaw mo kong sunduin? Oh, that? Inuman lang yun with my brothers. Kaya na nila yun. And now that I think about it, wala ako sa mood uminom ng alak. Aniya, bago uminom ng juice. Alam mo, next time, kung may pinapagawa sa'yo ang mom mo na may kinalaman sa akin, sabihin mo na lang na ayaw mo. Hindi yung kung ano-ano pag sinasabi mo. Nakakasakit kasi ng damdamin eh. Alam ko namang wala lang ako sa'yo pero yung sabihan mo ko ng storbo at pang-inis, nakakasakit ng damdamin yun. Sobra. Saka, hindi ko naman sinabihan ng mom mo na sunduin mo ko eh. Pagpapaliwanag niya habang patuloy sila sa pagkain. Hindi alam ng binata pero mas lalo siyang nag-guilty nang ipaliwanag ito sa kanya ng dalaga. I'm sorry, I didn't know. Aniya, hindi na nagsalita pa ang dalaga at pinagpatuloy nila ang pagkain. Nang matapos silang kumain ay sobrang dami pang natira kaya naman napaisip si Beatrice kung ano bang pwedeng gawin doon. Doon sumagi sa utak niya ang mga batang nakita niya nung pupunta sila sa restaurant na yon na namamalimos. Kaagad niyang tinanong si Brandon kung may mga styro sila. Okay lang ba kung balutin ko ang mga pagkain to upang ipamigay doon sa mga batang nadaanan natin kanina? Mukha kasing hindi pa sila kumakain eh. Saad ni Beatrice na nagpagulat sa binata. Hindi niya inaasahang may ganitong side pala si Beatrice. Pumayag naman ng binata at tinulungan niya si Beatrice na balutin yon. Pagkatapos noon ay bumalik sila doon sa nadaanan nilang mga bata at binigay ito ni Beatrice sa kanila. Nagugutom na ba kayo? Heto may dala akong pagkain oh. Aniya, dahilan para maging masaya ang mga bata. Masaya nilang binuksan ng styro at kumain sila. Maraming salamat po Ate Ganda. Kaninang tanghali pa po kaming walang kain eh. Pagpapasalamat ng bata kay Beatrice. Hindi alam ni Brandon pero napangiti na lang siya dahil sa kabaitan ng dalaga. Bumili pa ito ng tubig sa tindahan upang may mainom ang mga bata. Nabusog po kami. Maraming salamat po Ate Ganda at Kuya Pogi. Pagpapasalamat nila sa kanilang dalawa. Hindi alam ni Brandon pero parang masarap pala sa pakiramdam kapag may natutulungan. Huwag kayong mag-alala dahil kapag nanalo ang kapatid ko ay magagawan niya ng paraan kayo. Saad ni Brandon bago sila nagpaalam at bumalik na sila sa kotse upang makauwi na. Medyo malayo ang mansyon nila doon, kaya naman hindi inaasahang nakatulog si Beatrice sa biyahe. Nang makarating sila sa mansyon ay hindi na ginising ni Brandon ang dalaga at binuhat niya na lang to. Pagpasok niya sa loob ay hindi inaasahang bumungad sa kanya ang dalawa niyang kapatid. Where have you been, Brandon Ace Balbuena? Taas kilay na tanong ni Aizen nang mapatingin siya sa buhat-buhat ni Brandon. Anong ginagawa niyo dito? Nagtatakang tanong ni Brandon sa mga kapatid niya. Ay, kaya naman pala hindi sinagot ang mga chat natin kasi may pinagkakabisihan ng iba. Anyways, tayo na lang muna Kuya Aizen. Saad ni Celdric nang biglang tumunog ang cellphone ni Aizen. Sorry Celdric ikaw na lang muna ngayon. Nagchat kasi si Alona eh. Ipagluluto niya raw ako ng adobo and I don't want to miss that. Kaya mo ng sarili mo, malaki ka na. Pagpapaalam ni Aizen bago siya naglakad papalabas sa mansyon ng binata. Kayo talaga, mga traidor, porket may mga babae na kayo, ganyan na kayo sa akin. Cruel. Tandaan nyo, maghahanap na rin ako ng girlfriend. Sigaw ni Celdric, dahilan para magising ang dalaga. Oh, sorry maingay ako. I'll go now.
Bye! Pagpapaalam nito bago lumabas sa mansyon. Mukhang pagod na pagod ka, kaya magpahinga ka na. Aniya ng binata at tumango naman si Beatrice. Dumiretso na siya sa kwarto niya at tuluyang nakatulog. Habang natutulog si Beatrice ay nag-iisip naman si Brandon. Naisip niya na naging masungit siya sa dalaga. Gusto niyang baguhin yon dahil nakita niya na hindi rin naman pala masama ang ugali ng dalaga. Nakita niya kung paano ito tumulong sa mga bata. Pinikit na lang niya ang mga mata niya at nakatulog na rin siya. Balak na sanang makipag-ayos ni Brandon sa dalaga kinaumagahan. Masaya siya nang magising at tinanda na niya ang mga sasabihin niya sa dalaga. Ang kaso lang ay nawala ang ngiti niya nang makababa siya sa may sala. Mula sa may bintana ay natanaw niya si Beatrice na kausap ang isa sa mga hardinero at binigyan pa ito ng pagkain ng dalaga. Hindi niya alam pero bigla na lang siyang nakaramdam ng ines. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero imbis na makipagbati, ay mas lalo siyang nagalit. Dahil doon, muli na naman silang nag-aaway. Hindi maintindihan ng dalaga dahil akala niya ay maayos na sila. Bakit ba siya nagkakaganito na naman? Maayos na kami nung nakaraan na. Ano bang problema niya? Inis na tanong ni Beatrice sa sarili niya. Kasalukuyang katatapos lang nilang mag-away dahil pinagluto niya si Brandon pero hindi nito kinain. Sa bawat paglipas ng araw ay ganun pa rin ang nangyayari. Para bang wala ng pag-asang magkaroon ng improvement dahil doon ay nababahala na ang dalaga. Ayaw naman niya kasing masayang ang binayad sa kanya ni Ma'am Ivy. Ngunit isang araw, nag-akit ng outing si Ivy sa Palawan. Family bonding sana nila kasama si Beatrice. Ngunit ang start ng reservation nila ay sa Monday. Ang kaso lang ay sa Wednesday pa makakasunod ang mga magulang nila dahil sa business meetings. Habang si Celdric naman ay may meeting rin sa munisipyo. Si Aiza naman ay may kailangan pang puntahan at dahil Monday ang start noon at kapag hindi sila nakapunta ng Monday ay ibibigay ito sa iba. Napilitang pumunta ng maaga si Beatrice at Brandon. Not bad, maganda ang hotel. Saad ni Brandon bago sila pumasok sa loob. Buong biyahe sa eroplano, hindi sila nag-uusap. Tahimik lang at walang nagtatangkang magsalita. Magkaiba sila ng hotel room, kaya naman hindi na ito magiging awkward para sa kanila. Hais, ano ba nangyayari sa kanya? Halos ilang araw na kaming hindi nagkakausap ng maayos Hindi niya ako pinapansin kahit tawagin ko siya. Akala ko pa naman, magbabago na ang pakikitungo niya sa akin simula nung gabing yon. Nakangusong saad ni Beatrice bago siya humiga sa higaan niya. Parehas silang walang pansinan, walang tinginan at walang pakialamanan hanggang sa mag-Wednesday nang tumawag si Ivy. Ano? Hindi na kayo makakasunod dito, ma'am? Bakit? This is a one-week trip. Hanggang kailan ba yung unexpected business meeting ni Dad? Tanong ni Brandon sa ina, kasalukuyang magka-video call sila dahil may sasabihin daw si Ivy sa kanila. Baka next week pa, dahil sunod-sunod talaga Alam mo naman, marami tayong kumpanya sa iba't ibang bansa. Saka ang dahilan naman kay Celdric ay naghahanda na siya para sa pangangampanya niya. Mahalaga yon dahil nalalapit ng eleksyon. Si Aiza naman ay may mga meetings kasama ang ibang mga family member para sa contract natin sa Vejerano family. I'm sorry. Paghingi ng paumanhin ni Ivy sa anak at kay Beatrice. Okay lang po, susulitin na lang po namin ang pagbabakasyon dito para hindi masayang. Aniya, bago tuluyang natapos ang video call. Ibig sabihin, kaming dalawa lang dito hanggang Monday? Feeling ko hindi kami parehas mag-e-enjoy dito Parehas lang kaming hindi magpapansinan at magiging awkward. Hays, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit kahit inis na ako sa kanya, parang gusto ko pa rin siyang kausapin. Parang gusto kong ayusin kung ano man ang dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Sa kabilang dako naman ng resort, si Brandon ay nasa balcony ng kwarto niya. May hawak na basong tubig, nakatingin sa malayo habang pinapakinggan ang mga hampas ng alon. Tahimik ang paligid, pero magulo ang isip niya. Bakit ba ako naiinis sa kanya? Wala naman siyang ginagawang masama Tapos kanina,
Ang bait pa rin niya kay ma'am sa tawag. Ako lang talaga tong ewan na umaasta na parang bata. Bumuntong hininga na lang siya at tumayo, nilapag ang baso, at bumaba, papunta sa beachfront. Naglakad-lakad siya habang nag-iisip kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin. Doon niya napansin na may babaeng nakaupo mag-isa sa isang bench na nakaharap sa dagat. Nabigla naman siya nang mapansin niyang si Beatrice yun. Tahimik lang itong nakatingin sa alon habang kumakain ng ice cream. May hawak pa itong extra cone sa kabilang kamay niya. Napahinto si Brandon at sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla siyang napaisip. Para kanino kaya yung isa? Don't tell me. May balak siyang kitain dito. At doon niya ibibigay yung ice cream. Hindi alam ni Brandon, pero tuwing naiisip niya na may ibang makakasama o lalapit kay Beatrice, ay naiinis siya. Dahil doon, ay bumalik na siya sa kwarto niya. Kinagabihan ay napagpasyahan ni Beatrice na mag-ikot-ikot upang mapag-isip-isip muna. Habang nag-iikot siya, ay hindi inaasahang napadpad siya sa tapat ng isang lugar na para bang maraming tao. Dahil doon, napagpasyahan niyang pumasok at nabigla nang makita niyang bar to. Hi ma'am, ano pong orderin niyo? Tanong ng bartender sa dalaga. Hindi niya alam, pero bigla siyang na-curious. Ano kayang lasa ng alak ng mayayaman? Hindi pa ako nakakatikim ng ganito eh. Alak ng mahirap lang ang natitikman ko. Gin o kaya Red Horse. At dahil may pera siya, ay napagpasyahan niyang umorder ng random para matikman niya kung masarap ba o hindi. Ano pong maire-recommend niyo sa akin? Tanong ni Beatrice sa bartender. Red Queen po, masarap yan, matamis, at hindi kayo kaagad malalasing. Sige, yun na lang. Aniya, nang ibigay na sa kanya ng bartender yung order niya, ay nasarapan siya. Masarap kasi to, kaya naman nakailang baso siya. Ang kaso lang, habang lumilipas ang oras, ay nakakaramdam na siya ng pag-ikot ng paligid. Napahawak na siya sa gilid ng lamesa. Uuwi na sana siya nang may lumapit na babae sa kanya at inakit siya nitong sumayaw. Ha? Ayoko. Parang nahihilo na ako eh. Pilit na tanggi niya habang nakapikit na halos ang mga mata at nakahawak pa rin sa gilid ng mesa. Ngunit ang babae ay masyadong mapilit. Inakbayan siya nito at pilit siyang hinihila palapit sa dance floor. Sa kalagitnaan ng kaguluhan at ng ingay ng bar, hindi na rin niya narinig ng maayos ang paligid at parang lumulutang ang buong katawan niya. Halika na! Sayaw lang! Enjoy lang! Sabay hila sa kanya. Napilitan naman ang dalaga at sumayaw na din ito kahit sobra na ang hilo na nararamdaman niya. Doon na lumapit sa kanya ang lalaki at hinapit nito ang bewang ng dalaga. Akmang hahalikan na nito si Beatrice nang bigla itong bumulagta sa dance floor. Nabigla si Beatrice nang makita niyang si Brandon ang sumuntok sa lalaking yon. Don't you dare touch her again! I swear, I'll break all of your bones if you did that again! Pagbabanta ni Brandon sa lalaking yon, bago niya binuhat ng pa-bridal style ang dalaga. Pagkabuhat ni Brandon kay Beatrice, ay dali-dali nilang nilisan ang bar habang iniiwasang tumingin sa paligid. Ramdam niya ang mga mata ng mga tao sa kanila, pero wala siyang pakialam. Ang importante ngayon ay mailayo si Beatrice sa gulo at maiuwi ito ng ligtas. Habang nasa labas na sila, bahagyang dinilat ni Beatrice ang mga mata niya. Brandon, ikaw ba yan? Oo, ako to. At pagbalik natin sa hotel, lagot ka sa akin. What are you even doing there? Inis na sabi niya, pero halatang mas nangingibabaw ang pag-aalala niya kaysa sa galit sa tono ng boses niya. Sa elevator pa lang ay halos makatulog na si Beatrice. Nakapikit ito habang panay ang bulong ng kung ano-ano na nakakahiya. Akala ko hindi mo na ako gusto makita at makausap. Bakit ang gwapo mo pa rin kahit galit ka? Sunod-sunod na tanong niya habang pinipisil niya ang pisngi ng binata. Napailing na lang si Brandon pero hindi niya mapigilan ang mapangiti ng bahagya. Pagkarating sa kwarto ni Beatrice, maingat niya itong hiniga sa kama. Tinanggal niya ang sapatos nito, inayos ang kumot
at sinigurong may tubig sa lamesa ng tabi ng higaan nito in case na mauhaw ang dalaga. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na dalaga, napabuntong hininga siya. Anong ginagawa mo sa akin, Beatrice? Kanina, gusto na kitang sigawan, sa inis. Pero ngayon, bakit parang ayokong mawala ka sa paningin ko? Kahit isang segundo lang. Umupo siya sa bangko sa tabi ng kama at pinagmasdan niya ang dalaga. Maya-maya lang ay nagsalita na si Beatrice habang nakapikit pa rin. Brandon, bakit ganito ka sa akin? Bakit mo ko iniiwasan? Ang sama-sama mo? Saad ng dalaga habang natutulog to. Napakurap naman si Brandon. Hindi niya akalaing ganun pala ang nararamdaman ng dalaga. Akala niya ay wala lang sa dalaga ang mga inis at lamig ng pakikitungo niya. Tumayo siya at lumapit sa kama. Umupo sa tabi nito at maingat na hinawakan ng kamay ng dalaga. I'm sorry, hindi ko alam kung bakit eh. Pero, huwag mong isipin na wala akong pakialam sa'yo. Kasi meron, hindi ko lang maintindihan kung bakit ganun ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang may kasamang iba eh. Para bang gusto kitang ipagdamot. Para bang gusto ko sa akin ka lang. Hindi niya alam kung naririnig ba siya ni Beatrice o hindi. Pero hindi na rin niya napigilan ang sarili. Yumuko siya at marahang hinalikan sa noo ang dalaga. I'm sorry. Bulong niya at akmang ilalayo na niya ang mukha niya sa dalaga nang may pumulupot na kamay sa may leeg niya. Nakakainis ka? Wala naman akong ginagawa sa'yo tapos iniiwasan mo ko. Nagulat na lang si Brandon nang makita niyang nakamulat na pala si Beatrice at lumuluha to. Oh God, I made her cry again. Feeling ko ang sama kong tao. Malungkot na saad ni Brandon bago niya pinunasan ng luha ng dalaga. I'm sorry. I'm sorry for everything, Beatrice. Paghingi niya ng tawad bago niya muling hinalikan sa noo si Beatrice, halos ilang minuto silang nagtitigan ng masinsinan hanggang sa hindi na napigilan ni Brandon ang sarili niya at hinalikan na ang dalaga sa labi. Pwede ba? Tanong ni Brandon at tumango na lang ang dalaga bilang pagbigay permiso. Doon na mas lalong lumalim ang paghahalikan nila hanggang sa kumalat na ang init ng katawan nila at may hindi inaasahang nangyari sa kanila ng gabing yun. Nagising si Beatrice dahil sa liwanag na tumatama mula sa bintana ng hotel room nang imulat niya ang mga mata niya. Una niyang naramdaman ay ang init ng isang braso na nakayakap sa bewang niya. Dahan-dahan siyang lumingon at nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang si Brandon ang nasa tabi niya na nakayakap pa sa kanya at mahimbing na natutulog. Oh my God! May nangyari sa amin kagabi? Gulat niya na saad sa sarili. Agad siyang napaupo sa kama at tinakpan ng kumot ang sarili habang pilit na inaalala ang nangyari. Pero sa bawat flashback na bumabalik sa isipan niya, ang halikan, ang pag-amin, ang bawat haplos ay mas lalong nang lalamig ang palad niya. Ano bang ginawa ko? Nakatikim lang ako ng alak tapos, oh my God, ganito na ang nangyari. Kaagad na pabangon si Brandon nang maramdaman niyang wala na ang dalaga sa tabi niya. Beatrice? Mahinang tawag niya bago nagpunas ng mukha niya at naupo rin sa kama. Kita sa mukha niya ang kaba dahil natatakot siyang baka magalit sa kanya ang dalaga. Sorry kung nasaktan ka. O kung may nagawa akong mali. Hindi ko ine-expect na may mangyayari sa atin. Hindi kita pinilit. Pero kung ayaw mo nang maalala yung nangyari, okay lang. Hindi niya na natapos ang sasabihin niya nang magsalita ang dalaga. Shh, Brandon. Hindi mo naman ako pinilit eh. Binigyan kita ng permiso kagabi. Namumulang saad ng dalaga bago siya yumuko. Tahimik lang sila at walang balak magsalita nang lumapit si Brandon sa dalaga. Let's clean ourselves and eat breakfast together. Pag-aaya ng binata na nagpasaya sa dalaga. Akala niya kasi ay gugustuhin na ng binata na kalimutan ang lahat pero doon pala siya nagkakamali.
Pagkatapos nilang maligo ay kumain sila ng breakfast at nagkwentuhan. Bukod doon ay naglibot-libot rin sila sa beach at naligo. Sobrang saya nilang dalawa noong mga araw na yon. Kasalukuyang gabi na at tulog na ang dalaga sa may tabi ni Brandon. Hindi mapigilan ni Brandon na mapangiti habang pinagmamasdan niya ang inosenteng mukha ng dalaga habang ito ay natutulog. Ngunit hindi inaasahang naistorbo siya nang may tumawag sa kanya. Sinagot naman niya yon at si Cedric pala yon. What now? Alam mo bang inistorbo mo ang pagtitig ko kay Beatrice? Grabe ka naman, Brandon. I just want to ask kung okay lang ba kayo dyan. Mukha namang okay, kaya sige na. Ibababa ko na tong tawag para matuloy mo na yung pagtingin mo sa babae mo. Saad ni Cedric, bago siya nagpaalam, pinatay na ni Brandon yung cellphone niya at pinikit na rin niya ang mga mata niya. Nagpahinga na lang silang dalawa at natulog ng magkayakap. Akala ni Beatrice ay kakalimutan na lang nila yon kapag nakabalik na sila sa mansyon. Pero biglang nagbago si Brandon. Naging sweet ito sa kanya at parang magjowa na sila kung ituring ang isa't isa. Hindi pa sila umaamin sa isa't isa pero nagsiselos sila kapag may kasamang iba ang isa't isa. Katulad nung pumunta si Cedric sa may bahay upang kausapin ng binata. Kasalukuyang wala ng mga oras na yon si Brandon dahil sa trabaho, kaya naman nag-usap sila ni Cedric. Alam mo ba, hindi ko ina-expect na magiging ganyan din si Brandon. Para na siyang si Kuya Aizen eh. In lababo. Iba nga talagang nagagawa ng love. Kinikilig na saad ni Cedric dahilan para mamula si Beatrice. Sa tingin mo, may nararamdaman siya para sa akin? Aba oo naman, kung alam mo lang kung gaano kasungit yan si Brandon. Parehas na parehas sila ni Kuya Aizen na parang allergic sa mga babae noon. Natatawang pagkukwento ni Cedric. Talaga? Bakit ngayon parang sobra siyang sweet tapos parang binabantayan niya lahat ng kilos ko? Kasi nga in love na yon. Beatrice, alam mo ba, tuwing nag-uusap kami, palagi kanyang binabanggit. Tapos laging may sinasabi siya na baka may kasamang iba si Beatrice o kaya baka giniginaw siya. Alam mo yun, parang concerned pero ayaw aminin. Torpe moments nga naman. Namula lalo si Beatrice at hindi niya napigilang mapangiti. Pero bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Brandon. May dala pang iced coffee at paper bag ng paboritong pagkain ni Beatrice. Nabigla naman sila nang nakasimangot itong lumapit sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ng binata sa kapatid niya. Oh no, I know that look kuya. Kumalma ka. Nandito ako para kausapin ka. Hindi ko aagawin sa'yo ang bebe mo. Saad ni Cedric na nagpatawa sa dalaga. Nagulat naman si Beatrice nang yumakap sa kanya si Brandon. Aba dapat lang. Sagot nito. Binigay na ni Brandon sa dalaga ang pagkain at nag-usap na silang dalawa. Maayos naman ang lahat hanggang sa dumating ang araw na hindi inaasahang nalaman na ni Brandon ang lahat. Bumisita si Ivy sa mansyon habang wala pa doon ang anak at kinausap nito si Beatrice tungkol sa pagpapaibig niya sa binata. Maayos naman po kami ni Brandon, ma'am. Sobrang sweet at bait niya po sa akin. Successful po ang pagpapaibig ko sa kanya. Aniya, pero iba ang nasa isip niya. Dahil tuluyan na siyang nahulog sa binata. Hindi niya lang ito maamin sa ngayon. Lingid sa kaalaman nila, nakarating na pala ang binata at narinig nito ang usapan nila. What do you mean by pagpapaibig, ma'am? Beatrice, ang lahat ba ng ito ay set up lang? Niloko mo lang ako, Beatrice? Hindi makapaniwalang tanong ni Brandon nang lumabas siya sa pinagtataguan niya. Nabigla at hindi makapaniwala si Ivy at Beatrice nang makita nila ang binata. Brandon, hindi ito katulad ng iniisip mo. Hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi na natapos ni Beatrice ang sasabihin niya nang sumigaw si Brandon. Magpapaliwanag? Para saan pa? Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo, Beatrice. Hindi ako makapaniwalang lahat ng pinaparamdam mo sa akin ay pagpapanggap lang. Hindi na maipaliwanag ng binata ang nararamdaman niya. Para siyang pinagsakluban ng galit at sakit na nararamdaman niya.
Hindi ako makapaniwalang pinaglaruan mo ako dahil lang sa pera. Grabe, Beatrice. Sobra mo akong sinaktan. Sigaw ng binata. Sobra-sobra ang nararamdaman na guilt ni Beatrice. Ngunit hindi siya makapagpaliwanag dahil ayaw siyang pakinggan ng binata. Umalis siya doon habang hinahabol pa siya ng dalaga, pero hindi na siya lumingon pa. Nung gabing yun ay marami siyang nasabing hindi maganda sa dalaga at doon na sila hindi na muling nagpansinan. Sa bawat paglipas ng oras ay pilit na bumabawi si Beatrice pero ayaw siyang pansinin at pakinggan ng binata. Sobrang sakit para kay Beatrice dahil tunay na minamahal na niya ang binata pero ayaw siyang pakinggan nito. Paano ko ba sasabihin sa kanya na mahal ko siya? Ayaw niya akong pakinggan. Hindi ko na kinakayang makita siya na galit sa akin. Mahal na mahal kita, Brandon. Sa bawat paglipas ng araw, ay mas lalong nagiging masakit para sa dalaga. Kahit anong gawin niya, ay parang wala nang balak ang binata na patawarin siya. Kasalanan ko rin naman eh. Ito na siguro ang oras para palayain ko siya. Masakit man para sa dalaga na gawin yon, pero hindi niya nakaya pang nakikitang galit sa kanya ang binata. Dahil doon, ay napagpasyahan na lang ng dalaga na umalis na doon. Nag-impake na siya ng mga damit at gamit niya. Pero bago siya umalis, kinausap niya sa huling pagkakataon ng binata. Alam kong hindi ka na makikinig sa akin, pero hayaan mo akong magsalita bago ako tuluyang umalis dito. Saad ng dalaga habang nakatalikod sa kanya ang binata dahil nakaharap ito sa may bintana. Una sa lahat ng pinapakita at pinaramdam ko sa'yo, walang pagpapanggap doon. Mahal kita, Brandon. Hindi ko nga naisip na may deal nga pala kami ng mom mo eh. Dahil sa bawat oras na magkasama tayo, masaya ko. Sobrang saya ko. Kakaiba yung saya na nararamdaman ko kapag magkasama tayo. Kapag magkayakap tayo. Sana maniwala ka sa akin na totoo talaga ang pagmamahal ko sa'yo. Ikalawa, kahit masakit para sa akin na umalis dito dahil hindi na kita makikita, ay aalis na ako. Mahal na mahal kita, to the point na hindi ko na kinakaya yung sakit kapag nakikita kong galit ka sa akin. Hindi mo man ako mahalin pabalik ulit. Sana mapatawad mo ko sa mga nagawa ko. Pagkarinig ni Brandon sa mga bawat salitang lumalabas sa bibig ni Beatrice, lalo siyang napako sa kinatatayuan niya. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa gilid ng bintana. Ramdam niya ang pagtibok ng puso niya. Galit, sakit, at pangungulila. Tahimik ang paligid maliban sa boses ni Beatrice at ang mahinang paghikbi nito. Paalam, Brandon. Salamat sa lahat. Salamat sa ngiti, sa yakap, sa bawat alaala. Kahit panandalian lang yon, dadalhin ko yon habang buhay. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita. At doon na siya tuluyang tumalikod. Hindi na siya naghintay pa ng sagot. Sa bawat hakbang niya palayo, parang binabasag ang puso niya. Pero alam niyang yun ang tama. Para kay Brandon at para sa sarili niya. Beatrice, bulong ni Brandon. Ngunit huli na, lumabas na ito sa kwarto. Dala ang kanyang maleta at pusong wasak. Mabigat ang damdamin at puno ng sakit ang nararamdaman. Umiiyak siya habang naglalakad sa labas ng mansyon ng binata. Kasalukuyang umuulan ng malakas. Akala niya ito na ang katapusan ng lahat nang biglang... Beatrice! Sigaw ni Brandon, dahilan para mapatingin siya sa gawin nito. Nabigla na lang siya nang yakapin siya ni Brandon habang humahagulgulto. Huwag mo akong iwan! Mahal na mahal rin kita! Umiiyak na saad ng binata. Kaagad naman siyang niyakap pabalik ni Beatrice at sabay silang umiiyak. Habang yakap ni Brandon si Beatrice sa ilalim ng ulan, tila tumigil ang mundo nila. Sa wakas, kapwa nilang naramdaman ng init ng pagmamahal na matagal nilang pinigilan. Ang pagmamahal na natakpan ng galit, takot at maling akala. Sorry, Beatrice. Sorry kung hindi kita pinakinggan. Sorry kung nasaktan kita dahil sa pag-iwas ko sa'yo. Sobra kasi yung sakit na nararamdaman ko eh.
Sobrang sakit isipin na yung babaeng minamahal ko ay pinaglalaroan lang ako. Pero mas masakit pala pag nawala ka sa buhay ko. Akala ko hindi mo na ako mapapatawad. Pero kahit na magkalayo tayo, kahit hindi mo ako mahalin pabalik ulit, mananatili ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo, Brandon. Hindi na kita papakawalan pa, Beatrice. Wala nang ibang minamahal at sinisigaw ang puso ko. Kung hindi ikaw lamang, hindi mo kailangang umalis. Pinapatawad na kita at handa akong pakinggan ka. Aniya, bago niya bahagyang pinunasan ang luha ng dalaga. At doon, sa gitna ng ulan, ay muling naglapit ang kanilang mga labi. Pumasok na sila sa loob at nagpatuyo. Habang nagpapatuyo sila, ay pinaliwanag na ng dalaga ang lahat. Nagsimula sa deal ang lahat. Oo, pero nung gabing may pinakain tayong bata, nag-iba ka sa akin. Akala ko, masama lang palagi ang ugali mo, pero nagkakamali pala ako. May good side ka, at yun ang dahilan kung bakit ako nahulog sa'yo. Hindi ko na talaga naisip na may deal pa kami ng mami mo eh. Dahil masaya ako sa'yo, masaya ako na magkasama tayo, at para sa akin, sapat na yon dahil mahal kita. Tahimik lang si Brandon habang nakikinig sa bawat salitang sinasabi ni Beatrice. Ramdam niya ang katapatan at sakit sa boses nito. Sa bawat titig niya sa mga mata ng dalaga, nakikita niya ang damdaming totoo, ang pagmamahal na hindi kailanman naging peke. Beatrice, sorry din kung hindi ko nilaban ang tiwala ko sa'yo. Alam ko naman kung gaano mo ako pinapahalagahan, pero pinairal ko pa rin ang galit ko kaysa ang pagmamahal ko. Hinawakan ni Brandon ang kamay ni Beatrice. Pero tapos na ang lahat ng sakit. Ngayon, gusto kong magsimula tayo ulit. Yung totoong pagmamahalan talaga. Wala nang sekreto na tinatago sa isa't isa. At higit sa lahat, may matibay na pagtitiwala sa isa't isa. Saad ni Brandon bago niya hinalikan ang kamay ng dalaga. Napangiti si Beatrice sa sinabi ng binata. Niyakap niya ito ng mahigpit na para bang ayaw niya na itong pakawalan. At sa oras na yon, kapwa nila alam na wala nang makakahadlang sa pagmamahalan nilang dalawa. Mahal na mahal kita, Beatrice. Mahal na mahal din kita, Brandon. Yan ang pangyayari sa buhay nila Beatrice at Brandon. 1 taon na ang nakalipas. Simula noon ay officially naging sila na. Marami ang naging sweet moments nila bilang tunay na magkasintahan hanggang sa nagpropose na si Brandon sa mismong 8 monthsary nila at umuo naman ang dalaga. Bukod doon ay 1 buwan matapos sila maging official ay nagising na si Benji. Sobrang saya na nararamdaman ni Beatrice. Pinakilala niya sa kapatid niya ang lalaking minamahal niya at naging close agad si Benji at Brandon. Ngayon ay kasalukuyang katatapos lang ng kasal nila at nasa reception na sila kasama ang lahat ng mga bisita. Sobrang engrande ng kasal nila dahil sa sobrang dami ng bisita nila. Halos buong ang kanila ay imbitado sa kasal nila. Congratulations sa inyo! Pagbati ni Aizen kay Brandon kasama ang asawa nito. Grabe ang pamilya natin. Taon-taon may kasal. Parang last year lang kami ni Alona yung kinasal. Oo nga eh. Baka next year, si Celdric na ang susunod. Pero wait, may girlfriend na ba yun? Tanong ni Brandon kay Aizen. Hindi ko alam kung may girlfriend ba yun eh. Pero may sinama siyang babae dito. Maganda siya at mukhang type siya ni Celdric. Sabi ni Aizen, dahilan para matawa sila. Sobrang daming bisita pa ang nagdadatingan at binabati silang dalawang mag-asawa. OMG! Who would have thought na isa sa pinakamayamang pamilya ang papakasalan mo? Anyways, congratulations, my beshi. I'm so happy for you. Masayang saad ni Iya na medyo naluluha pa. Maraming salamat sa iyo, Iya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka nung panahon na sobra ang pamamroblema ko eh. Pagpapasalamat ni Beatrice bago niya niyakap ang kaibigan. Pero Beshi, may marireto ka ba sa akin? Si Mama kasi, tanong ng tanong eh. Tapos sabi niya sa akin kung wala daw, isa-set up niya ako doon sa CEO ng Soapy Soap. Hindi ko gusto yun. Huwag kang mag-alala, Iya. Sagot kita bilang pasasalamat na rin sa pagtulong mo sa asawa ko. Saad ni Brandon habang nakatingin ito sa lalaking papalapit sa kanya. Congratulations, Cuz!
Hindi talaga ako makapaniwalang may nakapagpalambot ng puso mo. Natatawang saad ng isang gwapong lalaki. Thanks. Nga pala Daniel, you're looking for someone na makakausap, di ba? I want you to meet the best friend of my wife. She's Iya. Pagpapakilala ni Brandon kay Iya sa pinsan nito. Dahil doon ay magkasamang umalis si Iya at Daniel na nag-uusap. Dumating ang oras ng paghahagis na ng bulaklak. Lahat ng babae na hindi pa kasal ay pinapunta sa gitna upang sabutin ang bulaklak. Nang ihagis ito ni Beatrice, ay marami ang nag-agawan, ngunit hindi inaasahang napunta ito sa kamay ng isang babaeng maganda. Ha? Bakit ako? Hindi po ako kasali dyan. Saad ng babaeng kasama ni Celdric, dahilan para asarin ng magkakapatid si Celdric. Uy, si Kiara ang nakasambot. Galaw-galaw na, Celdric! Pangaasar ni Aizen sa bunsong kapatid na kasalukuyang namumula na. Uy, mukhang may susunod na kasal na next year ah. Ma'am, Dad, kailangan niyo po itong paghandaan. Mukha nga. I can't wait. Masayang saad ni Ivy. Stop it nga, kuya. Tara na nga, Kiara. Doon tayo sa may gilid. Namumulang saad ni Celdric bago niya hinigit papalayo doon si Kiara. Kung makasabi ng torpe ang lalaking yan, torpe din naman pala siya. Ay nako, magkakapatid nga tayo. Natatawang saad ni Aizen. Congratulations sa inyong dalawa. Mahalin niyo ang isa't isa habang buhay. Pagbati sa kanila ng ama ni Brandon na si Arnold. Pagkatapos ng kasal ay nagpunta na sila sa Maldives upang mag-honeymoon. Wala pang ilang buwan matapos ang kasal nila ay nalaman nilang nagdadalang tao na pala si Beatrice. Hindi nila maipaliwanag ang saya nila dahil malapit nang mabuo ang pamilya nilang dalawa. Excited na ako makita ang magiging anak natin, mahal ko. Masayang saad ni Brandon sa asawa. Ako nga rin eh. Pero wait, may bigla akong naalala. Natatandaan mo pa ba yung sinipa kita sa ano mo? Tanda ko galit na galit ka pa sa akin noon eh. At sinabing mong ako ang babalikan mo kapag hindi ka nagkaanak. Mukhang okay naman dahil nakabuo tayo eh. Who would have thought na tayo pala ang magkakatuluyan, no? Parang noon, galit na galit pa tayo sa isa't isa. Well, walang nakakaalam ng future. Pero kahit na ganun tayo noon, hindi ako nagsisisi na minahal kita. Mahal na mahal kita, Brandon. Kahit ako, hindi ako nagsisisi. Mahal na mahal rin kita, Beatrice. To the moon and back. Ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko na babae sa buong buhay ko. Paglalambing ni Brandon bago niya hinalikan si Beatrice. Dito na nagtatapos ang storya ng pagmamahalan nila Brandon at Beatrice. Hindi man nila gusto ang isa't isa noong una, pero kagaya nga ng sinabi ni Beatrice, walang nakakaalam ng future. Kaya naman, baka ang true love mo ay ang taong kaaway mo ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nagustuhan niyo ang storya ng pagmamahalan nila. Ang pagmamahal na nagsimula sa kasinungalingan ay maaaring magbunga ng tunay na damdamin. Ngunit hindi ito magiging buo kung walang katapatan at tiwala. Sa bawat relasyon, mahalaga ang pagiging totoo, hindi lang sa isa't isa, kung hindi lalo na sa sarili. Minsan, kailangan nating masaktan upang mas maunawaan ang lalim ng pagmamahal at matutong magpatawad upang mabigyang daan ang isang panibagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Siren.